This coming Monday, tayo po mga kapatid ay magsisimula na ng ating Bakod Project. Kaya mamaya, yung pong mga willing na magpamerienda ng 3:00, kukunin po ulit inyong mga pangalan para po tayo ay magsisimula na po ng ating bakuran, itong ating property. Dito po natin sisimulan. At kung saan matatapos, edi yun ang provision ng Diyos, ipagpasalamat natin. Meron nga tayong sasakyan, hindi naman secure yung ating facilities. Kaya uunahin po natin yung bakod. Kaya ipanalangin niya po, isama niyo sa panalangin na biyayaan tayo ng Panginoon ng mga biyaya upang matagpos natin yung sisimulan po nating bakod. Sama niyo po yun sa panalangin. At bawat isa sa atin ay kabahagi ng ating mga proyekto dito sa simbahan. Nakalagay sa Ecclesiastes yun it's time to build. May panahon talaga ng pagbibuild. At ito yung ibinigay ng Panginoon sa atin. Andito pala si Marian, Itong si Marian, wala na siyang day off ng Saturday, Sunday. Ang ginawa niya, gumawa siya ng resignation letter. At nung tinanong siya, bakit ka magre-resign? Mahalaga po sa akin ng Sabado at Linggo. Ewan ko lang kung resign na to o awol. Okay, lahat po ng candidates for baptism, sa Sunday po, yun po yung final natin meeting. Okay po, tayo po tayong lahat at ating pong pag-uusapan, faithful until the end, part number 9. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat muli sa umagang ito. Salamat sa magandang umaga at muli kaming ibinangon ninyo para magsama-sama. Purihin ang inyong dakilang pangalan, painggan ang inyong salita, matuto, magpakumbaba, magpaayos ng aming mga buhay. Marami pang ayusin, Panginoon, sa buhay namin pag tinignan ninyo kami. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maayos po ito. Nang sa gayon ang buhay namin ay maging kalugod-lugod sa inyo at tamnan nyo ng katapatan ang bawat buhay po namin. Salamat po, patawad din po sa anumang pagkukulang namin. Wala pong lingid na motibo, wala pong lingid na kasalanan, wala pong lingid na itinatago namin na sama ng loob o anuman, Panginoon, na nakakagambala sa pagiging Christian namin, sa pagiging anak ninyo. Linisin mo kami doon, Panginoon, sa mga kalikuan ngayon. Para kami, Panginoon, ay haharap sa inyo, Panginoon, ng may malinis na puso, may malinis na isip, at may malinis na damdamin. Salamat po. Purihin ang inyong dakilang pangalan sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Upo na po tayong lahat. Meron pong kasibihan at ito po yung kasabihan. At kung handa na po ang lahat, babanggitin ko po yung kasabihan. Ito po ang sinasabi, you can never seek to hurt someone else without hurting yourself as well. Hindi pwedeng mananakit ka, tapos hindi ka rin masasaktan. Hindi pwedeng mandadaya ka, hindi ka rin, ikaw'y dadayain ka din. Kaya nga mga kapatid, pinag-uusapan natin, tayo'y maging tapat para ang balik sa atin maganda. Ito pong kasabihan na ito, meron po sa Bible na nakasulat sa Proverbs 26, verse 27. Sabi dito, whoso diggeth a pit shall fall therein. Siya daw na naghuhukay ng balon, ng malalim, siya rin yung nahuhulog dito. And he that rolleth a stone, it will return upon him. Siya daw na nagpapagulong ng bato, gugulungan din siya. Ibig sabihin natin, kung ito talaga ginagawa mo, babalik din sa'yo. Kung ano yung itinatanim mo, yun din ang aanihin mo. Kaya nga,
sa ikasyam na part ng ating usapin, isang buwan na at dalawang buwan na, mahigit, ating pinag-uusapan yung kahalagahan ng maging matapat tayo. Dahil yun ang gusto ng Diyos, yung faithfulness, at sa bandang huli ng pagiging Kristiyano natin, ang ire-recognize ng Diyos sa bawat isa sa atin ay yung sinasabing, "Thou good and faithful servant." Di ba bumabalik din sa yung katapatan mo? Pagdating mo sa langit, ire-recognize ka ng Diyos, "Thou good and faithful servant." Manlinlang ka, lilinlangin ka din. Manginis ka isang araw, iinisin ka din. Mandaya ka isang araw, dadayain ka rin. Manloko ka isang araw, maluloko ka rin. Yung mga pangit na itinatanim natin, babalik din na pangit. Sabihin nyo nga po, pangit. Pero yung mga bagay na magaganda na ginagawa natin, ang balik din yan, maganda. Outcome. Kaya sa ika-siyam na pagkakataon na ito, be faithful, sabihin mo sa iyong katabi. Maging matapat sa Diyos. At maganda po ang balik niyan. Lalo na, as I said, pag tayo ay nasa harapan na ng Panginoon, i-recognize ng Diyos bawat katapatan na ating ginagawa. Manloko ka, lolokohin ka rin. Nasa Bible po yan. Okay. Ngayon po mga kapatid, sa panahon natin, parang hindi na mahalaga ang faithfulness. Sometimes, it's feel like evil succeeds. The wicked prosper. Yung lumalaban ng patas, parang sila yung kawawa. And the faithful suffer. Yung ganyan pong pakiramdam, naramdaman na po yan ng pinag-uusapan natin na si Daniel. It is a divine reminder that wickedness may move for a moment. Kasi pag-uusapan natin mamaya yung punishment ng mga wicked doon sa gumawa kay Daniel. Wickedness may move for a moment, but God masters the final outcome. Parang ang mga successful, ang mga victorious sa panahon natin, yung mga korap, yung mga nandadaya, yung mga wicked, yung mga balasubas, parang sila yung matagumpay, parang sila yung hari. Pero mga kapatid, but God masters the final outcome. Akala mo nung una yung mga taga-usig ni Daniel, parang sila yung successful parang sila yung nagtatagumpay parang sila gumaganda yung karir nila Sa kabila ng mga evil thoughts nila, yung mga plano nilang hindi maganda para kay Daniel, nung simula parang sila yung mahusay Sila yung magaling, nalinlang nila yung hari. But God masters the final outcome. Punta na po tayo sa ating outline, the plotters punishment. Una lang yan, sabi nga nung pero yung huling halakhak na kay Daniel. The plotters punishment. Daniel chapter 6, verse number 24, ito po ang nakalagay, Nung si Daniel ay inayahon na dahil pinotektahan ng anghel mula sa kulungan ng mga leon, inahon na si Daniel, ang ginawa ng hari, verse 24, and the king commanded, and that is the mandate made. The mandate made. Darius once manipulated, now moves with clarity. Noong una, naisahan siya, pero ngayon, malinaw kay King Darius kung sino talaga ang may maling motibo. Are you with me? Sa panahon natin, pinagtatalunan kung sino ang tama, kung sino ang mali.
Kung minsan, malabo nating malaman kung sino ang tama at mali. Sa ngayon yon. Pero darating ang panahon, lilinaw din kung sino ang tama at kung sino ang mali. In God's time. Nang para bagang, hindi kami ang tama sila ang mali. Sabi naman ng kabila, hindi kami ang tama, sila ang mali. Sabi naman ng kabila, tama tayo, sila ang mali. Sabi nila, hindi, tayo ang tama, sila ang mali. Siguro sa panahon natin, malabo kung sino ang tama at mali. Pero darating ang panahon, mga kapatid, ibubunyag ng Diyos kung sino talaga ang tama at kung sino talaga ang mali. Are you with me? Si King Darius, nung simula, hindi niya alam kung sino ang tama at mali. Malabo sa kanya. In fact, napagbintangan niya na ang mali si Daniel. Pero at the end of the time, hindi pala si Daniel ang may mali. Ang may mali pala, yung mga naggawa ng decree at papirmahan sa hari. Kaya kung ngayon, iniisip mo na tama ka, siya mali, hintay ka lang, lulutang din kung sino ang tama at mali in God's time. Sabihin mo, in God's time. Their hidden agenda eventually stood naked in front of the king. Their envy, lumutang, maiinggitin pala ang mga taong iyan. Their jealousy, mga siloso pala yung mga taong yan. Their motives was exposed in God's perfect time. Amen? Lumitaw. No po? Kaya sabi nung hari, and the king commanded. And they brought those men, hinihimay po natin yung talata, and they brought those men, and that is the man Mark. The man Mark. Every heart is marked by something. Humility or hostility. Faithfulness or envy. Itong mga accuser ni Daniel, markado ng ano po mga kapatid? Ng inggit. This man or those men marked by deceit. Those men marked by envy. Ayan. Lumutang po ba? Lumutang naging malinaw na ngayon sa hari. Kaya pala ginawa nito ako ng decree, pinapirma-pirma pa ako. Ang dahilan pala, naiinggit pala itong mga ito. At yung kinaiinggitan nila si Daniel, at gusto nilang todasin si Daniel. Luminaw po ba? Okay. Siguro ito na po yung last dance ng patungkol sa envy. Pag-usapan mo natin yung envy. Bakit po natin ito pag-uusapan? Kasi dahil po sa inggit, kaya po na-disgrasya itong mga taong ito. Okay. As we continue, the demonstration of envy. Paano bang i-demonstrate ng Diyos ang inggit? Paano ba dinemonstrate ng Diyos? Well, of course, Diyos siya, alam na alam niya kung ano ang inggit. Paano i-demonstrate ng Diyos ang inggit? Ito po ang nakalagay sa Bible. Proverbs 27 verse 4, wrath is cruel and anger is outrageous. Rumaragasa ang galit. But who is able to stand before envy? Sino raw ang kayang tindigan ang inggit? Sino raw kayang labanan ang inggit? Mga kapatid, ang reality po, napakahirap pong tindigan o labanan po ng inggit. Hindi po madaling labanan, tindigan, i-overcome ang inggit. Hindi po yan madali.
Hindi po. No po? Kaya dapat po natin itong maunawaan, dapat natin maintindihan. Ang tanong ng Biblia, sino ang kaya na tumindig before envy? Pakitaas ang kamay, sino po ang kaya? Ako, pastor, kayang-kaya ko. Pagka-inggit lang, kayang-kaya ko yan. Wala akong inggit, wala. Hindi ako dinadapuan ng inggit. Talaga namang hindi pwede sa akin yan. Meron bang ganun dito? O lahat tayo ay nadali na nito? Say amen kung nadali na tayo nito. Siguro walang hindi amen eh. Lahat tayo nadali nito eh. Kaya ibig sabihin mga kapatid, wala talaga. May pinag-aralan o wala, professional o hindi, tambay o nagtatrabaho, maganda o hindi kagandahan, gwapo at hindi kagwapuhan. Lahat po mga kapatid, hindi pwedeng makaubra dito po sa tinatawag nating envy. Okay, isa-isahin natin. Pastor, paano ko po ba malalaman na may inggit ang isang tao? Are you ready? Okay. Isa-isahin po natin. Envy show itself through, number 1, coldness in relationship. Medyo tumatabang sa'yo yan. Medyo matabang na yung paikisama. Hindi na siya warm, hindi na siya sweet, medyo umiilag na, coldness in relationship. Pangalawa, comparison in thinking. Laging dinadala roon ang usapan. At ikinukompare, at nagkukompare, at ikinukompare, at nagkukompare, at ikinukompare, at nagkukompare. Comparison in thinking. Abay, ang pinag-uusapan yung minudo. Abay, ililiko yung usapan doon at pag-uusapan uli yung tao. Abay, ang pinag-uusapan yung kape. Biglang ililiko, yun na naman pag-uusapan yung kinaiinggitan. Laging pumupunta ron. Bakit po? Laging yung nasa isipan yun. Comparison in thinking. Pangatlo, competition in spirit. Abay ko minsan, kaya nagsusumikap, hindi na para sa pamilya, para ungusan yung kanyang kinaiinggitan. Are you with me? Hindi na para sa ekonomiya, kung hindi para ungusan at ma-overtake yung kinaiinggitan. Competition in spirit. And then pangapat, criticism in speech. Laging may binubuga na negative patungkol sa taong yon. Criticism. Pagka ganyan mga kapatid, ito po yung mga sintomas ng tinatawag nating envy. Are you with me? Kumisan nangyayari yan sa loob ng bahay. Yung magkapatid, cold na sila sa isa't isa. Meron ng comparison in thinking, competition in spirit, criticism in speech. Nangyayari ko minsan yan sa loob ng trabaho. Dati close kayo ng katrabaho mo, pero nang dinapuan ng inggit ngayon, cold na sila. Nagtataka ka, bakit ba ganun yun? Ano ba nakain niya at di ako pinapansin ngayon? Dati, nag-good morning sa akin yun. Ngayon hindi na. Dati nakangiti sa akin yung nahihirapan ako. Bakit kaya? Even sa loob ng church, ito po yung mga sign na dinadapuan na ng envy ang ating buhay. No po? Binabanggit natin ito mga kapatid para po maging aware po tayo. Kasi po ang envy, self-destructive sin. Walang ibang sisirain kung hindi yung ating buhay. No, bago pa natin manakit ng kapwa, tayo mismo ang nasasaktan na. Okay. Kaya yun po, ang pagpapakita o sintomas ng tinatawag nating inggit. Ngayon po, the dangers of envy. Una yung demonstration. Ngayon, gaano ba kakapanganib ang inggit? Mapanganib ba, pastor, ang inggit?
mapanganib po. Huwag mong subukan, mapapahamak buhay mo. Mapanganib po yan. Akala natin yung mga simpleng-simpleng inggitero-inggitera, akala natin mga simple lang yan. Alam niyo mga kapatid, mapanganib po yan. Nakamamatay po ang inggit. Ano nakalagay sa Bible? James 3:16. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Dadaling ka sa masamang gawain ng inggit. O, di ba? Papanganib? No, hindi maganda. Dangerous. Marami na pong halimbawa sa Biblia, nung dinapuan po sila ng inggit, napaka-dangerous po ng mga ginawa nila. Number 1, si Cain na inggit kay Abel. Ano ginawa ni Cain? Simple lang, pinatay lang. Pangalawa, nung mainggit yung mga kapatid ni Joseph, dahil itong si Joseph the Dreamer, pinatahian ng ama niya ng iba-ibang kulay ng damit, nainggit yung mga kapatid. Anong ginawa ng mga kapatid kay Joseph the Dreamer? Ibinenta saan? Sa Egypt, bilang slave. Si King Saul, nung mainggit kay King David, dahil may kumakanta na si 10,000 lang, pero yung thousand of thousands, nainggit si King Saul. Ano ginawa ni King Saul kay King David? Okay, David, manhunt operation. Ipinapapatay si David. At panghuli, nung mainggit itong mga Pharisees sa Panginoong Kristo, dahil yung mga tao, siya na ang pinapainggan, yung mga Pharisee, hindi na pinapainggan ng mga tao, mangha ang tao kay Jesus Christ, nainggit. Ano ginawa ng mga Pariseo? Ipinapatay ang Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, napakadelikado po pag dinapuan po tayo ng inggit. No? Every evil work. Pwede pong humantong ang inggit sa ikabuturan na pwede niyang gawin. Ano po? Pagkitil ng buhay. No? Kaya nga po yung sinasabi nating napaka-inggitero mo naman, napaka-inggitera mo naman. Akala natin mga simpleng mga words lang yon. Akala natin napakasimple lang na pwedeng gawin ng envy. Pero nagkakamali po tayo. Malinaw po ang mga halimbawa sa Bible, kaya pong pumatay ng inggit. Po? Kaya kung maliit pa lang yan, idulog na natin sa Diyos. Hingin na tayo ng tulong sa Diyos. Okay. Ngayon po, the deliverance from envy. God not only exposes the sin, He provides the cure. Hindi lang ine-expose ng Diyos, ganito ang ginagawa ng inggit. Ito ang kayang gawin ng inggit. Hindi lang gano'n ang Bible. Nagpo-provide ang Diyos kung ano ang cure. Number 1, cure. Contentment, cultivate. Alam nyo, kapag nagtanim ka ng halaman, kailangan mo yung gambulan. Ano bang reason bakit dinadambulan? Para makahingay ugat? Mawala yung mga damo? Pag kinultivate mo yan, yung talong natin, ganyan ginagawa ni Dennis, lalong gumaganda yung halaman. Ano ibig sabihin natin? I-cultivate mo, pagandahin mo, payabungin mo yung contentment. Yan ang cure dyan. Ano nakalagay sa Bible? Hebrews 13 verse number 5. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. Kaya lang kumisan tayo naiinggit sa mga tao nakapaligid sa atin kasi meron sila na wala tayo. Sabi ng Bible, makontento ka kung ano ang meron ka. Isa po yan sa cure. For He hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Makontento ka lang. Sabi ng Bible, anak, hindi naman kita iniiwan na. Hindi naman kita pinababayaan na. Pagka umiiyak si Binaya, ang laging words ni Glay, sabi nga ng Binaya,
Para kang ginugutom hindi ka ginugutom. Amen? Amen? Ganon din ang Diyos. Amen? Anak, ngal-ngal ka ng ngal-ngal dyan Kala mo ka ginugutom Hindi kita iniiwan. Hindi kita pinababayaan. Kaya makontento ka kung ano binibigay ko sa'yo. Amen? Kasama mo ako. Bakit ka nang tingin sa meron sa iba? Hindi ba ako sapat? Ako kasama mo. Me plus God is enough. Amen? Learn to be content. Ano? Kaya nakalagay dito sa Bible, let your conversation be without covetousness. Kamag-anak dito ng envy, yung covetousness Ano? And be content with such things as you have. Makontento. Kapag marunong ka makontento, talaga namang napakalaki ng posibilidad na hindi ka tapuan ng inggit. Tama po ba? Marunong ka makontento O meron siyang ganito, ako naman merong ganito. Meron siyang ganon, ako naman merong ganito. Number 1 cure, contentment, cultivate. Pangalawa, confidence in Christ. Confidence in Christ. Ito nakalagay sa Bible, Psalm 75 verse 6. For promotion, cometh neither from the east. Yun daw promotion, hindi daw na nanggagaling sa east. Nor from the west. Hindi raw nanggagaling ang promotion sa east-west. Amen? Tama, no? Nor from the south. Kahit sa south, hindi doon nanggagaling ang promotion. Pero may kulang. Bakit hindi nilagay ng Bible yung north? Hindi raw nanggagaling ang promotion sa east, sa west, sa south. Bakit walang north? Assignment. Psalms 48:1. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God. Ang binabanggit na dito, yung city of our God. In the mountains of His holiness. Verse 2. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north. Are you with me? The city of the great King. Dahil sa north nanggagaling ang promotion sa Diyos. Ngayon, kung naiinggit ka sa napopromote, intay ka lang. May oras ang Diyos para sa promotion mo. Yung kinaiinggitan mo, mga material things, talaga namang ang dami-dami ng taong yon na lahat ng gusto mo, nasa kanya ng lahat. Hintay ka lang. Confidence in Christ. Hintayin mo na mag-move galing sa north ang promotion. May oras ka din. Sabihin mo sa katabi mo, may oras ka din ng promotion. Amen? Kanta yan Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great... Hindi kaya itaas Pwede na po ba yun? Preaching na. Special number Confidence
in Christ. Yung pag sinabing confidence in Christ, parang hindi ka lugi pagka ikaw ay nabubuhay. Yung naglalakad kang parang hindi ka lugi. Yung naglalakad bang parang hindi yung bang kulang na kulang ang pamumuhay mo, yung sahid na sahid, yung hirap na hirap. Pag sinabing confidence in Christ, nagtitiwala ka sa Panginoon mong Diyos na kaya niya mag-promote. Huwag madaliin ang mga bagay na hindi pa panahon. No? Hintayin mo yung oras ng Diyos. Ang bawat bagay ay nilalagyan ng Diyos ng oras niya. Even our promotion. No po? Siguro ngayon mahirap ka. Nakatingin ka sa meron. Buti pa yon, kompleto ng gadget. Puro ay ang impisa ng kanyang gadget. Samantalang ako, letter B ang umpisa ng gadget ko. Second B, Bibo. Di bali, ako naman, Bibo naman ako. Siya lagi ang napapansin ni boss. Siya lagi ang napupuna. Siya lagi ang na-recognize. Huwag mong kaingitan yun. Pag nag-move ang north, humanda ka. Ito pa, cure sa envy. Una, contentment. Makontento ka, ano meron ka. Pangalawa, confidence in Christ. Pangatlo, celebrating others. Kapag may nagtatagumpay, sino man yan, kamag-anak mo, kapatid mo, ka-churchmate mo, itry mo to. Makisaya ka sa tagumpay nila. Itry mo. Amen? Katrabaho mo, napopromote siya, laging napapansin. Sa eskwelahan, laging mataas ang grade niya, laging siya ang honor. Try mo to. Romans 12 verse 15. Rejoice with them that do rejoice. And weep with them that weep. No? Amen? Yung totoong nakikisaya hindi yung, ay, ang ganda naman ang nabili mo. Sana bumagsak yan, masira agad. O ganon. Yan talagang masaya ka. Subukan mo yun. Naku, napakasarap ng pakiramdam. Yung bang walang nag-hold ng kagalakan ng puso mo. Kung minsan nag-hold yan dahil sa inggit. Are you with me? Paparusahan ka ng inggit. Nagsasaya na ang marami, ikaw hindi makapagsaya-saya dahil pawalan mo yan. Amen? Rejoice with them that do rejoice. Celebrating others. Ano po? And then, pang-apat, casting out comparison. Alam nyo, ito sabi ng Bible, 2 Corinthians 10:12. For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves. Sabi ni Paul, hindi namin to ginagawa. Yung kumpara, hindi namin to ginagawa. But they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are that what? Wise. Kamangmangan yan, yung compare ng compare. Hindi matalino yan. Kaya sabi ni Pablo, hindi namin to ginagawa. Ayaw naming maging mangmang. Gusto namin wisdom ng Diyos. At ang wisdom ng Diyos, hindi yung compare ng compare. Ano po? Kaya, casting out comparison. Casting out comparison. No? Nirebuke nga ni Pablo ito, sige, kay Silas kami, kay Apollos kami, kay ganito kami. Kay Peter kami. Alam niyo ba, sabi niya, ang nagbibigay ng increase ang Diyos. Lahat tayo ay manggagawa ng Diyos. Ang utubagin natin yung ministry. Amen? Hindi yung atupagin ay magkumpara na magkumpara. Casting out
comparison. Alam nyo, mahirap mag-compare ganito eh. Kasi si Lance, iba yung gift niya. Sa gift ko. Huwag niyong i-compare yung preaching ko sa preaching ni Lance kasi iba gift ni Lance eh. Iba rin ang gift ni Byron sa gift ni Jeremiah. Amen? Hindi pwedeng yung hinlalaki, i-compare mo sa ilong. Magkaiba yun. Huwag mo i-compare ang iyong braso sa hita mo. Magkaiba yun. Mas malaki talaga hita. Pero kung minsan, parang pantay na iba eh. Huwag mo i-compare kasi body tayo ng Panginoon, iba-iba tayo ng function. Magkaiba talaga yan. Hindi, mas magaling si ano. Kapag siya ang nandito, mas magaling yon. May part talaga na magaling siya. At weakness naman ng isa. Tapos i-compare mo doon sa weakness ng iba, hindi talaga magtatama. Kasi sabi ng Bible, ang church ay body ni Kristo. Magkakaiba talaga. Pag i-compare mo yung kuko dito sa kuko dito, magkaiba talaga. Para pagkamukain mo yan, hindi pwede. Cannot be. Sabihin nyo, cannot be. Iba yung tenga dito at saka tenga dito. Pag kumparahin nyo, subukan nyo, magkaiba. Cannot be. Casting out comparison. And then panghuli, choose to obey God. Yan ang mga cure. Ano sabi ng Bible? Let thine heart envy sinners. Huwag kayong naiinggit sa mga makakasalanan. Ano? But be thou in the fear of the Lord all the day long. Huwag kayong naiinggit araw-araw. Anong atupagin nyo araw-araw? Matakot sa Diyos. Araw-araw, ayaw ng Diyos ang envy. May takot ako sa Diyos, hindi ko gagawin ito. Monday yon. Tuesday, ito na naman ang inggit, hindi ko gagawin ito. Ayaw to ng Diyos, may takot ako sa Diyos. Wednesday, ito na naman ang inggit, tinutokso na naman ako. Ayaw to ng Diyos, may takot ako sa Diyos, hindi ko igagawin. Choose to obey God. Every day. Every day. Dahil ang tukso ng inggit ay walang inaano hindi naka-schedule yan ng Monday lang tutuksohin ka ng inggit. Walang schedule na ganun. Wednesday ang schedule ng inggit. Walang schedule na ganun. Araw-araw pwede ka mainggit. Are you with me? O kaya ang inggit mga kapatid is quarterly. Ang matagal-tagal yun O kaya yearly. Walang ganun. Ang inggit anytime pwedeng umistrike sa atin. Kaya yun po. Okay na po ba doon? Yun po yung mga cure sa inggit. Contentment, confidence, celebrating, casting, and choose to obey God. Balik tayo sa ating outline. Daniel chapter 6 verse 24, and they cast them into the den of lions. Ano? Inutusan ng hari na damputin itong mga inggiterong ito at inutusan ni King Darius na itong mga inggiterong ito ay ibalibag na sa kulungan ng leon. At hindi lang yung mga inggitero ang nadala sa kulungan ng leon. Their children and their wives. The mourning multiplied. A small seed of envy produce a harvest of death. Tignan, napakadelikado talaga ng inggit, ano? Damay ang pamilya. Pati sila itinapon sa kulungan ng leon. Sabi dito, sin never travels alone. It touches family, friends, children, and generation. Kaya, listen carefully. Mag-isip-isip mga kapatid, kapag inattempt mo itong inggit na ito, ipinamuhay mo ito, ayaw mo yung tanggalin sa puso mo, kapatid, mandadamay ka pa ng maaapektuhan kapag dumating na
ang palo ng inggit. Are you with me? Ngayon, kung mahal mo yung pamilya, mahal mo yung mga kaibigan mo, mahal mo yung mga susunod generation, ngayon pa lang, ayusin na natin yung buhay natin, alisin natin yung inggit sa ating buhay. Are you with me? Maapektuhan sila. Madadamay sila. Biruin mo mga kapatid, kung minsan dahil lang sa inggit, yung sumunod na henerasyon magkaaway pa uli. Ipinamana pa sa mga anak. Tapos itong mga anak, ipinamana pa sa magiging anak, kahit sa kaapu-apuhan, pati apo sa ingroom. Nadamay. Dahil lang po sa mga inggitan. No po? Kaya hindi po daw nagtatravel mag-isa ang kasalanan. Ang epekto ng kasalanan. Kung minsan ang kapamilya naapektuhan nito, mga kaibigan, mga anak, and then yung mga susunod na henerasyon, nadadamay. Katulad nitong pinag-uusapan natin, pati yung pamilya at mga anak nitong mga inggiterong ito, inulog sa kulungan ng leon. Nadamay sila. No po? Ngayon po, as we continue, and the lions had the master of them, and break all their bones in pieces. Merong nagsabi, nung inuhulog daw si Daniel doon sa kulungan ng leon, busog daw yung leon kaya hindi siya kinain. Ngayon gutom. Hindi po yung totoo. No? Nung hinulog po itong mga inggiterong ito sa kulungan ng leon, sabi ng Bible, the lions had the master of it. Kabisado nila kung saan nila kahagatin. Kabisado nila kung saan nila sasagpangin. And break their bones in pieces. The mastery manifested. Nature ruled where God did not restrain. Pag hindi kinontrol ng Diyos yung nature, sasabog talaga ang nature. Pag hindi kinontrol ng Diyos ang bagyo, lipad talaga mga yero natin. No? Pero kapag hindi na yan kinontrol talaga ng Diyos, katulad ng ginawa dito sa mga ito, nagwala ang mga leon, sinagpang sila lahat. Pero nung kinontrol ng Diyos ang mga leon sa pamamagitan ng anghel, sabi ng Bible, hindi nagulusan si Daniel. Amen? No angel stood between them and death. No angel. No angel. Kaya mga kapatid, that is the mastery manifested. No? At dito po tayo magtatapos. Dahil sa kasalanan ng mga inggitero, damay ang pamilya. Alam niyo po ba, dahil sa isang tao, nadamay tayong lahat. 1 Corinthians 15 verse 22. For as in Adam, all die. Dahil sa gawang kasalanan ni Adan, lahat tayo ay mamamatay. At hindi po ito kamatayan lamang pisikal, o hindi kamatayang spiritual. After ng ating death physically, dahil sa kasalanang ginawa ni Adan, apektado tayo. Bound to hell tayong lahat. Damay tayong lahat sa parusa. Even so, in Christ, shall all be made alive. Pero dahil kay Kristo, pwede tayong mabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Dahil binayaran ng Panginoong Kristo ang kasalanan na ginawa ni Adan at ni Eva na magdudulot sa atin sa kaparusahan sa impyerno. Siya po ang gumawa nun, wala nang iba. At kaya tayo ngayon na tumanggap sa Panginoong Kristo bilang tagapagligtas, meron tayong buhay na walang hanggan. We are saved. Ngayon, kung hindi pa tayo saved, kasama pa tayo doon sa linya ng hindi pa nababayaran ng Panginoong Kristo o hindi pa tumatanggap sa Panginoong Kristo na pwedeng mamatay spiritually at tutungo sa impyerno. Si Kristo po ang kailangan natin for us to save.
para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, Kristiyano na tayo. No po, hindi po marapat sa Kristiyano, no po, na merong nagpaparusa sa puso't isipan natin at magpapahamak sa atin at the end of the time. At ito po yung tinatawag nating inggit. Kung mahal po natin ang ating sarili, mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating kaibigan, mahal natin ang ating churchmate, mga kapatid, tanggalin ang inggit sa puso. Are you with me? Ngayong umaga, isusurrender natin sa Diyos. Ngayon siguro, hindi mo pa nakikita ang epekto. Parang everything's okay. Wala naman nangyayari ah. Meron po sa bandang dulo. Nagbubunga anumang kasalanan na atin pong tinatanim. No po, tayong lahat, tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong mensahe, pinagkaloob sa amin. Kung meron po kami, Panginoon, ngayon na sign ng inggit, yung po, Panginoong, coldness sa relationship namin sa aming pamilya, sa ka-churchmate, sa kamag-anak na hindi na nagbabatian. Meron kaming comparison in thinking. Laging nasa isip namin, compare lagi sa taong yon. Laging compare sa taong yon. Laging competition in spirit. Pagalingan, kung nagbakod ng hanggang bewang, gusto niya magbakod hanggang ulo. Pag nagbakod hanggang ulo, gusto niya magbakod hanggang ikalawang tao ang taas. Competition in spirit. Criticism in speech. Laging mayroong negative. Kapag pinag-uusapan yung taong yon, wala nang nabanggit na tama patungkol sa taong yon. Ito po, mga kapatid, ay sign na meron ng inggit sa buhay natin. I-surrender natin sa Diyos. At ang expert to avoid envy. That is the Lord Jesus Christ. You surrender to the Lord. Panginoon, hirap po ako dito. Hirap po akong i-overcome. Nagkakaedad na ako pero ganito pa rin ako. Ganito pa rin yung pakiramdam ko. Taon na ang binibilang, ganito pa rin. Come on. Seriously, personally, talk to God. Lahat tayo meron ito. Hindi yan makakabuti sa'yo. Katulad ng pinag-uusapan natin, akala nung mga nagtagumpay na sila. Pero nandun ang bandang huli eh. Ang problema, pati pamilya nila, nadamay pala nila. Hindi nila inaakala, pati pala pamilya madadamay. Ama naming Diyos, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-restore our broken relationship because of envy. Yung coldness ng relationship maging warm uli, Panginoon. Help us, Lord. Yung competition maging commendation. Yung criticism ay maging pagpupuri at pagpuri. Help us, Lord, na mabalik kami sa tama at maalis kami sa mali. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.